maging pangulo natin? Hindi si Tito Soto at mas hindi rin si Ramon Revilla Sr.? Pero bago ko sagutin ang katanungan na yan, makwento ko nga muna si Kuya Dandan na nag-apply bilang konduktor ng bus kamakailan lang. Alam niyo ba requirement na hiningi sa kanya para makapasok ng trabaho? Gusto ng kumpanya na college graduate with 3 years experience and good moral character. Kaya ayun, nag-asikaso muna siya ng barangay certificate, police clearance, NBI clearance at recommendation mula sa former employer. At sa kabutihang palad, natanggap naman siya. Pero bakit ganun? Pag senator ka, di mo kailangan ng ganitong requirements? Ang importante lang, may pera ka mangampanya nationwide o may partido o political alliance ka, pwede sumuporta sa'yo. Bilang mambabatas, sila ang bahala sa pagbabalangkas ng batas. Pag-ratify o pag-amend ng dating mga batas, pagpapatibay ng international agreements o treaties sa ibang bansa, hukom sa impeachment trial, pag-a-appoint ng cabinet members at iba pang matataas na posisyon sa gobyerno. At approval ng Annual National Budget o General Appropriations Act na may kontrobersya pa nga sa ngayon. Hindi ba talaga kailangan na nag-aral ka at may experience ka para magawa ang mga trabaho na ito? O idadaan na naman sa pagpapakyut at pasayaw-sayaw tulad ng election period? Napansin niyo ba sa mga nakaraan survey para sa senatorial bets? 5 sa mga nangungunang kandidato ay mga artista. Ito ay sina Tito Soto, Lito Lapid, Bong Revilla Jr., Willie Revillame at Manny Pacquiao. Kung sakaling manalo ang 5 sa mga ito, maisasama ito kina Robin Padilla at Jinggoy Estrada sa Senado. Sumatotal, 7 artista ang magiging miyembro ng Senado. At sa ngayon, 3 lang abogado ang nakaupo dito. Nakakamisang panahon na dyan si Miriam Defensor Santiago at ang mga kapita-pitagang Claro M. Recto, Neptali Gonzales at Rene Sagisag. Don't get me wrong, hindi ko minamasama ang pagiging artista ng ibang mga kandidato. Hindi ito nababase sa profession? Hindi naman problema kung artista ang manalo. Pero kung titignan mo, maayos ba ang naging trabaho ng mga artista sa Senado? Hindi ba may mga artistang senador na nasangkot pa nga sa PDAF scandal? Sige, sabihin na natin na hindi nga kailangan ng educational attainment at experience. Pero, at least man lang sana, mayroon good moral character. Yun ngang lolong kumuha ng mangga sa kapitbahay nila, nakulong. Bakit yung nagnakaw ng higit sa 50 milyong piso, nakakahabol pa bilang senador? Sa kasagutan nga pala ng tanong kung sino ang pinakaunang artistang senador sa Pilipinas, yan ay walang iba kundi ang mati ni Idol at nanalo pang Best Actor na si Rogelio de la Rosa. Humabol na Pangulo ng Pilipinas, ngunit kahit nangunguna sa survey, umatras at pinaubaya ang pagtakbo kay Diosdado Macapagal dahil pareho silang kapampangan, baka mahati ang kanilang boto. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Huwag sana magalit ang mga artista ngunit kailangan suriin kayo ng bawat mamamayan dahil ang papasukin nyo ay napakasensitibong posisyon sa gobyerno. Kung magagalit kayo sa topic na ito, ibig sabihin ay wala kayong karapatang humawak ng posisyon. Dahil public servant kayo, hindi kayo dapat balat sibuyas. Minsan na ngang tinanong ang yumaong King of Comedy na si Dolphy kung bakit hindi siya pumapasok sa politika at ang kanyang tugon. Kapag tumakbo ako, siguradong mananalo ako. Ayaw kong tumakbo, baka manalo ako. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko pag nanalo ako. May kakayahan ba sila? Tinatanong ko kayo, hindi ko sinasabing hindi nila kaya. Ngunit, makukuha ba sa pagkanta, pagsayaw, pagpapapogi ang trabaho ng isang senador? Ang desisyon ng senador ay may epekto sa bawat Pilipino dahil ito ay pang national level. Ipagkakatiwala ba natin ang kinabukasan ng ating mga anak sa kanila? Ang tanong ko lang, Hepe! Ay, nag-aaway-aaway kami sa Sagala. Tama na! Hepe! 5,000? Ay, nag-aaway kami nila Tulmo. Bigyan ng bakit siya. Sa bansa natin, hindi naman bago ang ganitong eksena. Ang artistang nasa entablado. Sa bagay, ito naman talaga ang natural na teritoryo nila. Nagbibigay aliw. Nagpapasaya ng tao. Hindi naman katakataka dito sa Pilipinas
Ang isa sa pinagkukunan natin ng aliw at saya ay politika. May kasabihang nga, politics is like entertainment, only with uglier people. Kulang ang political education sa ating bansa. Ang maganda sana ay isama na rin ito sa kurikulum ng mga estudyante, habang bata pa. At ang media ay tumulong din sa pagturo kung ano ang pamantayan ng tamang kandidato. Lalo na at maraming fake news sa ngayon, dapat matuto tayong kumilatis kung ano ang totoo, kung ano ang tama at mali. Kung boboto ka ng artista sa Senado, tanungin mo sarili mo, bakit mo siya binoboto? Dahil lang ba sikat siya? O dahil ba may kakayanan siya? Galante ba siyang namimigay sa kanyang programa sa TV at iniisip mong mamimigay din siya pag nanalo sa Senado? Ulitin ko, hindi trabaho ng senador ang pamimigay ng pera at ayuda. Trabaho yan ng ehekutibo o DSWD. Tandaan natin ang pagiging bida nila ay sa pinikula at telebisyon lang, iba ang labanan sa Senado. Kailangan ng kakayahan. At ang kakayahan ay nakukuha sa tamang edukasyon at karanasan. At sa usapang integridad, track record ang importanteng tignan natin. At maraming artistang naakusahan at napatunayan na ng graft and corruption. Hindi dahil mabait ang pinakikita nilang katauhan sa TV, mabait sila sa totoong buhay. Artista nga, di ba?